Okay, good evening everyone. We are here once again this evening for us to challenge each and every one with God's Word, and it's our privilege to be with each other sa sining gabi in the spirit, despite sang hindi kita magkalaupod hindi kita mag-upod sa ginatawag nga uh, be with each other bodily diri sa aton nga church, diri sa aton nga uh, tawag ni sa aton nga building, sa aton nga chapel. But we are very thankful that God has given us the opportunity for us to ponder upon the word of God, and for us to be with each other in the spirit, especially uh, ang ini nga semana is they called it Holy Week. Okay, and tungod nga Holy Week subong, ang tao subong is nagpamalandong sa pulong sa Dios, no? Gapamalandong sa ang most of the people of the day are uh, nagpondering sa ginatawag pulong sa Ginoo, and that's why nga privilege naman sa sining nga gabi for us to ponder God's word, no? So nakadto ko di sa babaw nga bahin sa amon nga balay, ang sa likod na di nga bahin puro na di ka kugnan kalapad sa duta dire, no? So hindi na kitaon kay gabi na, but diri ko ginpili, prefer ko nga lugar for us to ay para nami aton signal kaysa sulod namon balay. Ang signal hindi masyado ka nami, no? Hindi masyado ka nami, no? Diri sa sulod sang simbahan ay hindi maayo ang signal naton kung kisa nagadula-dula kita. So I made this decision nga diri sa babaw for us nga magsigi-sigi kita, and I hope and I pray nga hindi kita hindi mag-stop, hindi aton signal magbisyo sa sining gabi, but we will be magasigi-sigi kita. We will be uh, pondering upon the word of God, meditating the word of God nga may manami gid nga epekto sa aton sa sining gabi. Okay, so if bation lang ang aton nga Facebook live streaming for this evening, napangabay ko bing pwede nyo ko man-notify dira kung maayo lang, kung bation lang, kag kung klaro lang ang akon nga tingog, ginapangabay ta kamo sa pag-notify sa akon, kay basi o ito mabalaan, basi hindi gali bation na akon nga tingog. Okay, so welcome each and everyone sining gabi. Welcome sa aton nga nagapalamati sa tanan-tanan nga nagapamati subong sang aton live streaming, especially nga subong mamalandong ta about sa cross, about sa pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross sang Calvary. Okay, so ayaw pinay-pray nga patapuson gid sa mga viewers, and hindi kita mag-stop or hindi kita mag-untad, hindi kita nga mag-like lang kita, hindi nga mag-heart lang kita, himo lang kita sina, but ang aton nga main nga desire naton is nga maka-learn kita and ma-commemorate naton ang ginimo sa aton nga Ginoong Hesukristo dito sa krusang Kalbaryo. Okay, so as we start, let's begin this pondering upon the word of God sa pag-pray sa sining gabi. Let us pray. Gina-request ta kamo tanan sa pagduko sa inyo mga ulo, pagpiyong sang inyo nga mga mata, and we will be praying for this evening. Mag-pray kita. Our most gracious Heavenly Father God, we come to your holy throne of grace. We're so very thankful, Father, for such a wonderful evening that you have given to us. Lord, thank you for giving us the time, the place, Father, for us to meditate your word. Let it be, Father, that you will bless us, you will guide us, and you will give us the knowledge, the understanding for us, Ginoo, nga maintindihan ang imong mga pulong sa sining gabi. Yan ikaw gid mag-illumin, mag-convict sa tagsa namon kakabuhi, sa amon tagipusoon, sa amon pangunauna for us, Father, nga ini mga pulong hindi magabalik sa imo nga wala sing pulos, kundi ini ma-apply namon sa amon nga pagpangabuhi sa ning kalibutan. In Jesus' name we pray, amen. Okay, so thank you for and welcome to each and everyone. This time I would like to challenge you and to encourage you to open your Bibles in the book of
Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Okay? So kung nara na inyong mga Bibles dira, Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. The Bible says here, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang Ginoo magapakamayo siya mga pulong. Okay, so this evening I would like to challenge you sa 7 sayings of the Lord Jesus Christ, but we will just tackle those first 3 sayings of the Lord Jesus Christ. Number 1 dire nga sayings ng Diyos is, Father, forgive them, for they don't know what they do. Ikaduha, today thou shalt be with me in paradise. And number 3, woman, behold thy son, behold thy mother. So muna na yung aton pamalandungan sa sining gabi, and I would like to entitle this sermon, The Features of the Cross. Okay, the features of the cross. But we will be dealing three important topic from this evening until tomorrow evening. Okay, so the features of the cross, number 1, number 2 dire, the freedom of the cross, and number 3, the fellowship of the cross. Okay, so the features of the cross, the freedom of the cross, and then the fellowship of the cross. But now we will be dealing, or we will tackle the features of the cross. Ano ba makita ta nga mga special features when the Lord Jesus Christ nagpalansang sa cross. That's why in Hebrews chapter 12 nagambaldera, looking at to Jesus, the author and the finisher of our faith. So kung makita natin dire, our theme this evening is look at the cross. So our main focus for this evening, our main focus must be looking unto Him. Focus ang isa ka Kristohanon, focus ang isa ka anak sa Diyos must be on the Lord Jesus Christ. Especially we are now battling, or we are now in a battle against the pandemic disease, which is the coronavirus. So we must, or so much more nga mangin focus kita dapat sa kay Ginoong Hesukristo. So that's why looking into Jesus, He is the author and He is the finisher of our faith. So the features of the cross. Okay, ang features ay natawag the cross. When we see the cross, when we imagine the cross, when we see God's sacrifice, anointing sacrifice on the cross of Calvary, ano ba lang ang mga features, ano ba lang ang mga special features nga makita naton when we see Him hanging, or when we see Him hanging sa natawag cross of Calvary? Yes, indeed, Jesus Christ has already natapos na, finished our salvation in the cross of Calvary, but we are to commemorate sang tagsa-tagsa niya nga hinimuan dito sa cross ng Calvary, for us to be reminded that our salvation is not ours, but our salvation is a gift from God. It's a gift from God. We have no merit in sa pag-ubra ng kaluwasan, but we have the will or the choice to receive that kind of salvation. Okay, so the features of the cross. So number 1 dire nga makita nato na biyan mga katuran, as we turn our Bible in Luke chapter 23 verse 34. I am requesting everyone to please open your Bibles in Luke chapter 23 verse 34. Luke chapter 23 verse 34 here. Dito na sa verse 32. And there were also another malefactor or malefactor led with him to be put to death. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactor, one on the right hand, on the other on the left.
Then said Jesus, Father, forgive them, for they don't know, or for they know not what they do. And they parted his raiments and cast lots. So abyan mga kauturan, when we see the cross on kung ginatan-aw nato ang ginatawag cross on Calvary, ang una naton makita diri is the feature of selflessness. Okay? The feature of selflessness. Nga si Kristo wala nangin selfish. Ini picture sa tawag nga si Kristo hindi selfish nga klase sang persona. Hindi siya nangin selfish nga klase sang being. That He is God up there, okay? Siya Diyos, dito sa iya ginarian. He is a Son of God, He is the Son of God. Then, He became a man, okay? Nagpakatao sa niya kalibutan to die on the cross of Calvary. That's why, abyan mga kauturan, what I have said kagabi, siling ko, sa iya ni Kristo nga ginatawag nga agony, or sa iya ni Kristo nga prayer dito sa Garden of Gethsemane, He prayed nga, if it is possible, let this cup pass from me. Why? Because He will be tortured. He is worrying, hindi sa tortured sang ginatawag physical tortured, but He is up to sa ginatawag nga spiritual torturing nga matabo sa iya, mayara spiritual death nga maaguman si Jesus Christ, because the Lord Jesus Christ will bear all the sins of the world. Okay? All the sins of the whole world. So that's why, kung makita natin diri nga si Kristo Jesus hindi nangin selfish, hindi siya nangin selfish sa aton, hindi siya nangin selfish sa iya kabuhi, nga even though mayara siya nga maayo nga pagkabuhi dito sa kalibutan or dito sa kalangitan, but still He thanks us, gindumdum niya kita that we are sinners and we are doomed to hell, kagang tao pakadto sa impyerno. That's why abyan mga kauturan, He remember us, nangin wise nangin selfish, nangin selfless ang aton niya Ginoo, unselfish ang aton niya Dios nga mo si Kristo Jesus, and He offer Himself, okay, ginhatag yang iyang kaugalingon para sa aton, para sa imo kag sa akon. So that's why abyan mga kauturan, in this verse may tatlo kita nga butang makita diri as we ponder upon the word of God, that the feature of the cross, or one of the features of the cross, is selflessness. Number one diri, the intimacy. Okay, ang ginatawag nga intimacy, umbalya Father, okay, nagapakita na sinatawag nga relationship, okay, the relationship with the Father, a relationship with the Son, relationship with the Lord Jesus Christ and His Father. So diri naton makita abyan mga kauturan nga ang Ginoo si Jesus Christ hindi lang tawo, okay? He calls His Father, gintawag yang iyang amay, gintawag yang ang Dios, hindi sa iya nga pagkataho, kundi gintawag yang Dios bilang nga siya anak sang Dios. Bilang nga siya ng anak sang iyang amay, nga amo ang Dios nga amay. So that's why abyan mga kauturan, may ara sang perfect relationship sa amay, may ara sang perfect relationship with the Lord Jesus Christ kag sa iya amay. Okay? Siya ang amo ang anak sa Dios, siya ang may ara sang ginatawag nga relasyon sa iya amay nga maayo nga klase relasyon, perfect relationship with God. And abyan mga kauturan, kung makita naton diri nga as the Lord Jesus Christ naga ministry, as He minister for 3 years, the Father is always with Him. Okay? Ang amay yara always sa iya, nagakaupod sa iya. But at this point of time, nagapalapit na nga ang amay magpalayo sa iya. Dra sa fourth saying niya, abyan mga kauturan. So that's why, abyan mga kauturan, makita natin rin, may intimacy with the Father. May intimacy. Kung ginatawag mo gali amay, may ara sang intimacy ang anak kag ang iyang amay nga mo ang Dios. So kung tuloko naton diri abyan mga kauturan, ang intimacy nila letter A diri sa ambala diri His sonship, ang pagkaanak ni Kristo Jesus. Ang pagkaanak ni Kristo Jesus hindi parehas ang aton nga pagkaanak. Okay? Nya kita gintawag kita sons of God. Okay? Nanginanak kita sa Dios due to adoption. Nanginanak kita sa Dios because nga si Kristo Jesus amo ang ginatawag nga nanginalagyan para kita ma-adapt, para kita i-adapt sang amay. So kung tuloko naton diri abyan mga kauturan, ang selfishness or ang selflessness nga ginhimo
ginhimo ni Kristo Jesus. So shadow gid ka nami, no? Amo na nga okay gid sa kabuhi sa isa ka tawo gali. Abyan mga kauturan, nami gid sa kabuhi sa tao kung hindi sa selfish. Kung hindi iya permi na panumdum ang iya kaugalingon. Amo na kanami sa mga kasimbahanan nakita naton madamo sa mga churches or madamo sa mga tawo nga sa piyak sang sini nga mga pandemic disease abyan mga kauturan didto naguluwa ang generosity sa mga tagsa-tagsa ka tao. Naguluwa nga ang tao nga may-ara siya nagahatag siya even gani wala siya pero he strive or nagastrive sila sa paghatag kon anong may-ara sa ila. So that's why abyan mga kauturan kanami gid dili nga kung selfless ka. Kay kung selfless ka or unselfish ka, inagali nagaresulta sa natawag generosity. Nagaresult ini sa natawag nga kindness, garesult ini sa natawag love. So, abyan mga kauturan, because of the Lord Jesus Christ, nga nangin selfless wayagin panumdong iya kaugalingon, kundi ikaw, ako ang iyagin panumdom, amo na nga si Kristo Jesus, ginlansang sa krus ng Kalbaryo. Ikaduha, hindi lang ang iya pagkaanak, His supremacy. Okay? Ang intema sa inila sang amay, He is in the right hand of the throne of God. Okay? Ara sa sinatawag right hand sa Diyos. Kag kung tulokon naton dira sa Hebrews chapter 1 verse 8, gintawag sa sang amay. Okay? Turn your Bible, Hebrews chapter 1 verse 8. Basang pulong sa Diyos dire. Hebrews chapter 1 verse 8. But unto the Son he said, Thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Tama lang na. He is the supreme ruler. He is supreme above all things. He is the first fruit of all the creature. Tayo mo na nga ito niya Diyos, abyan mga uturan, He is ang iya supremacy above all things. Niyang Ginoo natin abyan mga uturan, labaw sa tanan, labaw sa angels, labaw sa kay sinudra. Okay? Tuloko naton because the Lord Jesus Christ, makita naton, may ara sa nga gitawag supremacy above all things. So amo na sila ka-intimate sang iya amay. Okay, amo na sila ka-intimate sang ila amay, the same nga balatyagon or the same nga attributes niya ara si amay, ara man sa iya. Ikaduha ang iyang intercession. Kaya ang intercession ni Jesus Christ, ang balya, Father, forgive them, for they don't know what they do. So ano makita natin diri sa intercession sa Dios? Siya nagpatunga. Ariyo. Grabe nga makiri, grabe nga pagpakahuya, grabe ang inagyan ni Jesus Christ, ginbutangan sa sang crown of thorns, ginbutangan sa sang natawag, ginbakol siya, pila ka bisis, ginbunal siya, ginhapkwat siya ang natawag lag, kagindalay na pakadto sa cross, or pakadto dito sa Calvary. So, grabe ginduplaan ang Ginoo naton, tanan ginhimo sa iya nga makri. But kung tulokon naton diri si Jesus Christ, nahimo iya ang tawag nang intercessor sa Japon, ang balya, Father, forgive them. Tanyo lang na. Amo nang Ginoo naton ka nga tawag ka unselfless or unselfish. Amo sa ka selfless. Nga wala iya ginapanumdom iya kagalingon just to fulfill sang iyang ginatawag nga work nga ginhatag sa iya sang amay. Just to fulfill sa ginatawag nga ulubrahon nga ginhatag sa iya sang amay. So that's why abyan mga kuturan, kung makita natin diri si Jesus Christ naging intercessor. But you know what, Christians, hindi tanan nga tawo maka-intercede. Okay? That's why ang mga ginapatihan sa tao sa kakalibutan nga among naga-intercede sa ila, okay, hindi na pwede. Because the only intercessor that we have sa sininga kalibutan is the Lord Jesus Christ. He is the only mediator between God and man. That man, or that person, is the Lord Jesus Christ. Why? Because letter A dire, because of His hypostatic union. Magamba kita, hypostatic union, the mixture of God's ang iyang kabuhi, okay, being a God, and the mixture sang our nature, the mixture of the divine nature and the mixture of the human nature of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ is a mixture of the divinity and the humanity, okay, sang iya nga kabuhi. So abyan mga uturan dra naton makita
Yang Diyos naton gali, si Jesus Christ gali, is a hypostatic being or a hypostatic person. And being a God, okay, being God himself, okay, may ara siya connection sa iya amay. He can connect with the amay. He can connect with his father. And being a human, 100% human, he can connect to human mankind or to human being or to the mankind. So dala naton makita abyan mga kauturan. Ang ginapakita sa aton sa Dios dire, the only person niya qualified to intercede between God and between man is the Lord Jesus Christ. Why? Because he is 100% man, he is 100% God. Okay? Wala sang iban, wala isang tao nga qualified. Okay? Wala sang tao nga qualified sa pag-intercede para sa pagpatunga sa Diyos kag sa tao. The only person who is qualified to intercede with God and with man is the Lord Jesus Christ, because as what I have said, he is 100% man, he is 100% God. Yung tawag sa hypostatic person or hypostatic union, theological term na sa ginagamit sa mga theologian to present the mixture of the divinity of the Lord Jesus Christ and his humanity. So, amo na makita nato na biyan mga kauturan. Niya is the only qualified. Amo na sa pag-pray nato, ginangambal dira in Jesus name. Why na kinahanglan na biyan mga kauturan nga hindi na kinahanglan niya magkadto kamo sa isa ka persona. Hindi na kinahanglan when we pray, hindi na kinahanglan nga magkadto kita sa magkadto kamo sa akon para maghambal kamo pastor. Gusto ko nga maghambal sa imo sang akon nga problema kay para nga ikaw ma-intercede sa akon sa Dios. No, I cannot intercede you. Hindi ko yan makapatunga sa imo sa Dios. But sometimes the members of the church, but sometimes kamo nga mga members sa church nagasugid sa akon sa inyo problema, hindi for me to intercede your problem, hindi for me to intercede sa initawag inyo pangamuyo, but you are saying to me or you're telling to me sang imo nga problem for you nga masugid ini sa akon and for me to pray for you. Okay? But it doesn't mean I'm praying for you. I am the one nga naga-intercede sa inyo, nagapatunga sa imo, naga-connect sa imo between you and your God. Okay? Because the one nga nagapatunga sa aton, kag naga-intercede sa aton, naga-mediate sa aton sa Dios is the Lord Jesus Christ. So it's very clear, abyan mga kauturan, makita naton dili nga ang selfless ang aton ni Dios, nga unselfish siya because despite sang ginhimo sa iya nga makiri, despite nga ginhimo sa iya nga kaladlawan siya, ginhimo siya nga ginsakit sa tanan nga kalainan, ginhimo sa iya diri when samtang pakadto sa cross ang Calvary, kay isang gina on trial siya abyan mga kauturan, even nga amo na tong nagkalatabo sa iya, but still abyan mga kauturan, muntuloko naton diri nangin intercessor sa Japon humbalya, Father, forgive them for they don't know what they do. Mo na. So ikaduha, hindi lang nga nangin intercessor sa qualified sa nga mag-intercede between God and man because he is God and he is 100% God, he is 100% man. But number 2, being high priest. Kay siya ginatawag nga sorry. Siya ginatawag nga high priest. Ginatawag sa nga siya ang pinaka ginatawag sa nga mataas nga klase sang tawag nga saserdote. So kung makita natin abyan mga auturan, that's why supposedly wala na sang masaserdote subong. Kaya nga nahimo na ni Kristo ang ginanghimo sang mga saserdote sa mga high priest during sang Old Testament times. Kabalo ka mo, sang Old Testament times ang ginahimo nila sa mga saserdote, sa mga priest, mga high priest sang una. Every time nga ang tao may sala, sila na ang naga-intercede, sila ang nagakadto sa Holy of Holies, kag sila ang nagadala dito sa ginatawag nga burnt offering, or even sila dito ang nagawisik sa mercy seat, or sa mercy seat dito sang dugo sang ginatawag nga lamb, dugo sa ginatawag nga bull or dove, nga wala sang ginatawag nga dagta. So mo nang ginahimo sang mga high priest sa una. But sang si Kristo Jesus ginlansang na sa cross after sang iya fourth saying nga didto naglinog ang veil sang temple, okay? Ang veil sang temple na nabuka or napihak, nagisi. That means ang veil sang temple sa
Natawag holy nga among nagapatunga between the holy of holies kag sa natawag nga temple dira, part of the temple, na napiyak nagisi. Nagahambal nagapakita na nga natapos na ang work sang mga Old Testament high priest. Kay nga si Jesus Christ na ang aton high priest. Kay nga siya na ang naghugas sang aton mga sala. Siya na ang naglimpyo sang aton mga sala. Sang Old Testament time, every time nga ini nga mga high priest, kay nga sila ang magwisik dito sa mercy seat sang dugo sang ginatawag nga mga sapat, ang sala sang tao ginakubiran lang. Okay, ginakubiran lang. Example, may ari dihigko, gintabunan lang na sang lapat. Pagtabon sang matinlo ang lapat, hindi mo na makita ang higko. Okay? But sa New Testament, when the Lord Jesus Christ became our high priest, ginanoy na, why lang ginkubiran, but ginanoy gin-take away ang sala sang tao, gin-wash away ang sala sang tao. So mo nabyan mga kauturan. That's why today sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan, ang tulokon naton diri si Jesus Christ among haton high priest. So siya ang nagano sa aton, siya ang nagpatunga sa aton, siya ang nagwash away sa aton mga sala, siya ang naghimo sa natawag nga buluhaton para kita, para ikaw kag ako madula ang aton mga sala, ma-wash away ang aton nga mga sala. Okay. Katatlo, katapusan, the infidelity, not just only the intimacy, the intercession, but the infidelity. Ang inatawag nga infidelity, ang unbelief sa mga tao. Okay? Madamos ang taong hindi magpati kay Jesus Christ during this time because they believe in si Jesus Christ despite sang tanan nga binuhatan ni Jesus Christ, despite sang pagrevealya sa iya kaugalingon that He is God, despite sang pagrevealya sa iya kaugalingon that He performs those miracles. He turned the water into blood, or He turned the water into wine. Nagbuhi isa sang mga katawhan, ginbuhi iya si Lazarus. Pagidamo pa siya pang perform ng mga buluhaton. Ang bahay gani yung may problema sa blood, ang ginhimo ilang ang kaptan nilang sid sa bayo ni Kristo nag-ayos Grabe ang ginhimo ni Jesus Christ sa aton kabuhi abyan mga kauturan. Gin-perform niya to tanan, but still ang tao nag-unbelief. Kag kung tulokon naton how many times sa kabuhi sa mga disciples, nga even the disciples became unbelieving despite sang pagkaupod nila kay Kristo, despite nga si Kristo upod nila adlaw-adlaw, despite nga si Kristo kaupod nila everyday sila kabuhi, witness sila sa how God perform or how Jesus Christ perform sa mga miracles, and how Jesus Christ teaches sa mga katauhan, but still they are unbelieving, the infidel. So that's why abyan mga kauturan kung tulokon naton dire, madamos ang tao sa sining kalibutan, how many times na kita naka-witness, how many times na nato na witnessan, how many times na nato nga nahambal diri na shiran sa pulong sa Dios, napakita ang pulong sa Dios sa ila paagi sa pagwali sa ila, paagi sa pag-disciples sa ila, but still they are unbelieving. Infidel sila biyan mga kauturan, why sila nagapati sa pulong sa Dios? Why? Because number one diri bisan diri sa pulong sa Dios, wala sila nagpati nga si Jesus Christ Diyos. Why sila nagpati Jesus Christ anak sa Diyos? Why? Because infidel sila or unbelieving sila about His person. Hindi sila magpati that the Lord Jesus Christ is the Messiah. They don't believe that the Lord Jesus Christ, or they did not believe that the Lord Jesus Christ is the Messiah. They did not believe that the Lord Jesus Christ is the Son of God. They did not believe that the Lord Jesus Christ is the one who will redeem them sa ilang nga ginatawag nga sa ilang nga ginatawag nga kasalanan. Why? Because they believe ang ilaya nga nabalaan that the Messiah will come as a great one. That the Messiah will come riding on a horse as he enters the Jerusalem, and then will subdue or will defeat Roman Empire or the colonization of the Roman Empire. Amo na ila belief ya. That's why nga hindi sila magpati si Jesus Christ is amo ang ginatawag nga Messiah, because wala na nila na mislok nila
Nya Jesus Christ according to the sa Micah chapter sa Micah dira, na mislok nila nga si Jesus Christ will come as a lowly Messiah. Okay? Siya ibunag sa ginatawag nga low estate or with the humble nga klase sa ginatawag nga pagkabuhi. Hindi sila magpati nga si Jesus Christ anak sa Diyos, hindi sila magpati nga si Jesus Christ is the Messiah because sabi nila si Jesus Christ siya or ang Messiah magwaya sa ginatawag harianon nga klase sa ang mga kabuhi or ang nga pamilya. But the thing is, tulo ko naton, Jesus Christ here, okay, si Jesus Christ waaya ginbunag si Jesus Christ or waaya nagkadto diri sa kalibutan para i-defeat ang colonization sang Roman Empire, but to defeat the freedom of sin and death sa tagsa-tagsa ka mga tawo. Kita nyo lang ha. Sabi yan mga kauturan, it is, kung tulokon naton, unbelieving sila because amo nang ila belief, amo nang ila principle, amo lang na ang nakita nila, mislook sila, ay blinded sila sa sina nga bagay. And so much people sa sininga kalibutan abyan mga kauturan, they are so blinded kay about the truth. Kaya nga, kung isugiran mo sila sang ginatawag kamatuoran, hindi sila magpati. Kung sugiran mo sila sang kamatuoran, mano sila? Hindi sila magpati. Ano pagit? Mainsulto sila. Okay? And they began to throw sa imo sang questions nga or sang mga tinaga nga we have already our religion. May reliyon na kami. Yes, abyan makauturan. Wala sang tao sa kalibutan, wala sang religion. All people in this world may religion. But the thing is, abyan mautunan, is that religion can save you. Ina bala nga reliyon makaluwas sa imo. So muna makita naton diri. The features, kung makita naton diri, the features of selflessness. That Jesus Christ became selfless because it's because para ina sa aton tanan, okay? His intimacy or the intercession, the infidelity about his person, the infidelity about his prophecy. Nga wala nila nakita nga Jesus Christ is just fulfilling the prophecy. Nga si Jesus Christ naga-fulfill sa prophecy, nga he will be hung on the cross according sa Isaiah 53 dira, nga ang tao hindi maganahan siya, ang tao hindi manamian siya, he will be hung on the cross, okay? And para lang luwason ang tagsa-tagsa ka mga tao sa kalibutan. Well, yeah, Father, forgive them for they don't know what they do. Okay, another thing is the features of the cross is number 2, the features of security. Turn your Bible in Luke 23:43. Luke 23:43. Balsang Bible dire. Verily, verily, I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. There are two important things na natin makita dire. Duwa ka importante nga bagay lang makita ta dire sa Luke chapter 23 verse 43. Ang balya dire, verily, verily, I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Number 1 is the truth. And number 2, okay, number 1 is the truth. And number 2 is the time. Sambal sa pulong sa Diyos dire. Verse 40, dito kita makita, no? Dito sa verse 39. And one of the male factors which were hanged railed on him, saying, If thou be the Christ, save thyself and us. But the other answering rebuked him, saying, Does not thou fear, seeing thou art in the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into the kingdom. And Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, okay, today thou shalt be with me in paradise. Kung tulukon natin ng mga abyan mga kauturan, may duwa ka malifactor dire. Ang isa nagambal sa iya nga, kung ikaw gid ang anak sa Dios, luwasang imo kagalingon, kagupda kami. Pero ginsaway di siya sang isa ka male factor nga upod yan, balya, way ka nahuya, nga ngini nga tao ya, way sing sala, pero pariyos kita nga ginkondenar dire. Pariyos kita nga naging ginkondenar dire. So ang balya dayon nagambal sa Ginoo, balya verse 43, verse 42, ang balya, Lord, Ginoo, dumduma ako
kung yadto ka na sa imo ginharian, kita mo lang na abyan mga kauturan. Ang ini nga tawo, ang male factor niya ini, nagapangita sang security siya kaugalingon. Gusto niya makita sang security sa iya nga kaugalingon despite sang nagakatabo sa iya, despite sang ginatawag nga lapit na lang siya mapatay. Despite sang natawag ka dangerous na sang iya situation, nyara na sana lansang sa cross, and this life as his body is hanging on that kind of on the cross, his also life is hanging man nga basi dugay-dugay mautas ng iya nga ginatawag nga ginhawa. So suloko naton diri, ina nga tawo nagapahinta na sang ginatawag security. And many of the persons of today, amo na nga madamos ang tao sa nga kalibutan, kung lapit na lang gani kuhaon sa Dios, gatinga na gani kag shiran mo sa pulo sa Dios, ang tao gabato na kay Kristo. Ang tao nag-receive na kay Jesus Christ. But the thing is, ang wala pa gani grabing ubra nga sala, grabing pakasala. But ang manami lang diri abyan mga uturan, even to the last second of life, may ara sinatawag repentance nga natabo. Why? Because repentance is the only way para ang tao makasigurado sa iya kaluwasan. So kung tulukon naton diri, ang security sa tao, diri sa male factor diri o sa male factor diri, makita sa duha ka bagay. Number one is the truth of security. Ang kamatuoran sa kasiguraduhan sa kabuhi sa tao. Balya, remember me when thou comest to thy kingdom. Balya, verily I say unto thee. Balya, subong ginasugid ko sa imo. Meaning, abyan mga kautulan, in that answer of the Lord Jesus Christ, the truth, nga nakita naton, nga ang ini nga tawo, nagtuo kay Jesus Christ. Ini nga tawo, naghinulsol sa iyang mga sala. When he says, or when he said, sa sina nga siya upod, nga, ikaw yan, no ka nga, ginahambalan mo ni nga tawo, sa nga muna, nga siya yaway, sang may nahimo nga malain, pero ginlansang di sa cross. Kita ya worthy kita sa paghimo or worthy kita sa ingay lansang sa cross kay naghimo kita sing sala. Di mo ni makita naton. Abyan mga kauturan. But the truth nga makita naton diri sa ginahambal sa pulong sa Dios, nga nagrepent ang ini nga tawo by saying, remember me when thou comest into thy kingdom. He wants to have that security in the Lord Jesus Christ. He believed that the Lord Jesus Christ is the Son of God. He believed that the Lord Jesus Christ is God Himself. So that's why abyan mga kauturan kung makita naton diri, ang kamatuoran gali nga ang kaluwasan, ang security will always be found on the Lord Jesus Christ. That He is the only way, He is the truth, He is the life, that no man cometh unto the Father but by me. Nga wala na sa makaduway, sa makapalapit sa Amay, kundi paagi kay Jesus Christ Himself. Ang pastor, ang simbahan, ang tanan nga ginatawag ang baptism, ang bisan sino nga tao hindi makadulong sa imo or hindi makahatag sa imo sa kaluwasan, but the only way, the only truth, and the only life ina possess ni Jesus Christ. That's why He is the only person, He is the only person who could give us ang eternal security, eternal salvation, because si Jesus Christ lang gid amo ang nagakapyut sini, because He is Son of God, He is the Son of God, He is God Himself. So kung may mga ari pa din yung mga tao, abyan mga kauturan nga hindi magpati nga si Jesus Christ amo ang anak sa Dios, abyan mga kauturan ina amo makadaldal sa imo sa ginatawag nga kalaglagan. Okay? Amo na kung may ari man disis niya kalibutan, nga may tawo man din nga nagapati, nga madamo sang pamaagi sa kaluwasan, nga base ang imo nga pamaagi mobra ka mayong buhat, base ang imo nga pamaagi abyan mga kauturan is amo ang ginatawag nga mapuasa ko, ano ko subong, mapinitin siya, amo ng term, mapinitin siya ko subong, kay para mabuhinan akon sala. No, why sa? There's no such thing as buhin-buhin sa sala sa Bible, abyan mga kauturan. But the thing is, after nga ikaw nagrepent sa imo nga sala, the Lord Jesus Christ wash away sa imo nga sala dito sa cross ang Kalbaryo. Tiyan mo na abyan mga kauturan, yung makita natin diri nga ginambal sa pulong sa Dios. Nga ang security naton is only found in the Lord Jesus Christ. That's why even in this pandemic season, pandemic sa ginatawag, pandemic disease that we experiencing right now, despite of all these things nga aton gina-experience, the thing is, abyan mga kauturan, we have our security with the Lord Jesus Christ. That's why nga hindi kita dapat makulbaan. That's why nga hindi kita dapat magkadlok, because we have the Lord Jesus Christ who has sa natawag eternal power sa aton pagsatag sa kabuhi.
Ito mo ni hambal sang pulong sa Dios nga dapat gali ang security naton dra lang naton ihatag or dra lang naton makuha kay Jesus Christ. And that's one of the features sa ginatawag nga cross ni Jesus Christ. Ikaduha is the time of security. Hambal sa pulong sa Dios, today thou shalt be with me in paradise. Subong mangyayari ka na, subong pa lang ang baladri, subong pa lang, okay, thou shalt be with me in paradise. Mangin kaupod kita sa paraiso. Take notes sa sini nga bagay, abyan mo to. Madamo sa tao nga may mayroon sang misconception sa sini. Ang paradise diri is amo ang tawag nga Abraham's bosom and not heaven, okay? Today thou shalt be with me in paradise. Busilingon nya paradise diri, ginambal nga term. Kaya nga ang ginatawag nga paraiso or Abraham's bosom sa si Jesus Christ wala pa na lansang sa cross. Every time nga ang tao mapatay, bisan basihan mong Luke chapter 16, sa Old Testament time, ang tao gani mapatay, okay, ang tao mapatay gani, nagadirit kung may ara sa pagtuo sa Dios, nagadiretso sa dayon dito sa Abraham's bosom, dito sa hell, okay? So ang hell may duha ka compartments, okay? Amo na sa ginatawag place of torments, kag amo na sa ginatawag nga paradise or Abraham's bosoms. So every time nga mga Old Testament saints papatay, nagadiretso sila dito sa Abraham's bosoms. Okay? Dito sila nagadiretso. Ang mga tao naman nga wala sang Ginoo sa ila kabuhi, wala sila nagatuo sa Dios, wala sila nagapati sa Dios, ang mapatay sila, nagakadto sila dito sa ginatawag nga place of torment. Amo nambal sa Luke chapter 16. So, si Jesus Christ, ang wala pa sa napatay physical, okay? Ang Abraham's bosom is still existing, abyan mga kauturan. So, kung tulukon naton dira sa Bible, sa Ephesians chapter 4, I think, nalipat ko sa Ephesians chapter 4, nanaog dira si Jesus Christ para magwali sang pulong sa Dios dito sa kadadalman sa ginatawag nga kalibutan, dito sa ginatawag nga hell. Nagwali to siya, nagpreach siya sang condemnation sa ginatawag mga tao sa place of torment, okay? Kag nagpreach siya sa ginatawag righteousness sa mga tao nga ato sa ginatawag nga paradise. So ang balsang pulo sa Diyos, today thou shalt be with me in paradise. Meaning, sa si Kristo Jesus napatay, ang malifactor na patay, dito sila nagkadto sa ginatawag paraiso, okay? Or sa Abraham's bosom. And then, after nga si Jesus Christ gin-resurrect, agyan lang ang resurrect ha. After si Jesus Christ gin-resurrect, kag after si Jesus Christ nag-ascend pa langit, abyan mga kauturan, sang nag-ascend si Jesus Christ sa langit, gindalaya, gindalaya ang mga ginatawag nga captives. Okay? Gindalaya ni sa langit, gindalaya ang mga captives, amo yung tawag, meaning mga Old Testament saints nga may Dios sa ila kabuhi, sila ni ang gindalaya dito sa langit. So now, ang Abraham's bosoms why naga-exist, okay? Diri sa ginatawag nga sa circle of earth. But ang tao after nga siya nagbato na kay Kristo nga Diyos ko personal man luwas tungod ginihugasan ni Jesus Christ ang tanan niya sa lasang tao, diretso na ang Diyos or diretso na ang tao dito sa ginatawag nga langit. Are verse Ephesians chapter 4 verse 8 to 10 ang balya. Wherefore he said, when he ascended up on high, okay, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first in the lower parts of the earth? Balya, he that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. So kung makita natin diri, amo na biyan mga kauturan. Kay nga sa Old Testament nga hindi ka diretso ang tao sa langit. Why? Because niya ginkubiran lang iya mga sala. Ginkubiran lang iya sala. Bisag tuod may Dios iya kabuhi, may Ginoo siya kabuhi, dito lang sa kakadto sa Abraham's bosom, kay nga nakubiran lang iya nga mga sala. Kay wala pa nahugasan. Okay? Ang sala iya naga-exist japon gintabunan lang. But when the Lord Jesus Christ hang on the cross, crucified on the cross, ginredeem ta sa atong masala, ginhugasan niya to tanan. That's why ang mga Old Testament saints gindalaya to pagkayab sa langit, and abyan mga kauturan,
And sa ating pagkabuhi subong sa kalibutan, kung kita kuhaon man sa Dios, directly ang aton kabuhi, we will be in heaven. Why? Because our sin has already washed away sa pagpalansang ni Kristo dito sa cross ng Kalbaryo. Okay. So, the time of security, saan today. Today thou shalt be with me in paradise. Ang adlaw sang kaluwasan, adlaw-adlaw. Mbasang pulo sa Diyos, today is the accepted time, today is the day of salvation. Hindi buwas, hindi karon, kay way ta kabalo sang buwas, way ta kabalo sang karon. Subong adlaw abyan mga uturan, ambot sa lingon diri at the point of time nga nakabati ka sang pulong sa Dios. At the point of time nga sa pagpamati mo sang pulong sa Dios, na convict ka, na enlighten ka nga ang pulong sa Dios eksakto. Nga hindi mo gali masaligan ang imo kaugalingon in terms of your salvation. Hindi mo gali masaligan ang iba niya tao in terms of your salvation. Hindi mo gali masaligan ang bisan sino nga tao in terms of your salvation. But the only person you could trust in terms of your salvation is the Lord Jesus Christ. So now is the time for you to be saved. Paano? Repent of all your sins. Okay? Believe that Jesus Christ is the only person who could save you. Okay? Siya lang gid ang makaluwa sa imo. Kag siya lang gid ang Ginoo nga amo ang sarang nga makakuha sa sala mo. Kag siya napatay, nabanhaw, kag magabalik liwat. Okay? Sabi yan mga uturan, kag i-repent mo yung mga sala, talikdan mo mga daan mo nga kinaugali, kag mag-focus sa Dios, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So every day is a chance. Sabi yan mga uturan. Every day, every minute, every second is a chance to live or to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Every day is a chance for you to be saved. So if there's a chance, kinahanglan we must take this opportunity. Kay kung maabutan tinion, nga wala na kita tsansa, kay subong abogado to si Jesus Christ. He is our advocate. But maabot ang tinion that He will be our judge according sa Acts chapter 17, verse 30 to 31. He will be our judge. So that's why, abyan mga uturan, hasta may chance pa kita, samtang may chance pa kita, it's your time to receive Jesus as your Lord personal Savior. Pabayad ang mga reliyon ni mga nabalaan. Pabayad na, hindi na pagsaliging reliyon mo, sunda ang Diyos sa imo kabuhi by receiving the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Katapusan dire, the feature of stewardship. Not just only the features of selflessness, the features of security, but lastly, the features of stewardship. Turn your Bible in John chapter 19. John chapter 19 verse 26 to 27. Katapusan na nato nino. Bala dire, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, okay, he said unto his mother, Woman, behold thy son. And then said he to the disciples, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own house. Makita nato na biyan mga kauturan dire. Nga si Jesus Christ nag-feature sa ginatawag na stewardship, meaning gintulinan. Okay? Mary is very important sa kabuhi ni Jesus Christ. Okay? Si Mary tamaan ka importante sa kabuhi ni Jesus Christ. Ang ining verse naga-reveal ang abyan mga kauturan that Mary has no power sa ginatawag kaluwasan. That Mary has no power sa pag-save sa tao. Kaya nga, even himself or even herself sa sininga sitwasyon, gintulin gid siya. Gintulin siya ni Kristo Jesus sa kay John the Beloved because si Mary dere, she's already a widow. Widow na siya sang una nga panahon, kung widow ka, balo ka gani, syado ka budlay sang pagpangabuhi mo, kay wala kaya sang inatawag palangitan-an, way ka source of income, kaya ara ka lang sa sulod sang balay. So, that's why, makita naton dire, nga, si Mary, because she is very important sa kay Jesus Christ, that's why, nga ginbilin siya ni Jesus Christ, sa kay, ginbilin siya ni Jesus Christ, kay John the Beloved, yung tawag, the disciples, whom He loved, and that's John. Why? Because ang si Kristo Jesus dito gindakop sa Garden of Gethsemane, ang tanan dito nagpalalagyo na, and even Peter denied the Lord Jesus Christ, denied the Lord Jesus Christ 3 times before nga magpamalo ang manok sa aga.
So kung makita natin diri, ang nagpabilin diya amo si John the Beloved. Okay? Amo si John the Beloved. He is the one nga mong nangin maisog. Okay? Sa pag-atubang sa sini nga mga sa Roman Empire. Siya ang nangin maisog sa pagkadto dito sa cross. Ang iban niya nagali-ili lang sa cross. Siya mong nangin maisog para sa pagtanaw dito sa cross. Kaya nga, inatanan because yung tawag sa John the Beloved because inatanan brought out sang iya gugma kay Kristo Jesus. So kung makita naton diri as a steward of God, kung kita gali mangin steward sa Dios, like sa kay John the Beloved, may tatlo kita ka importante nga bagay nga mangyayari sa aton kabuhi. Number one, the relationship. Dapat dili ang baladre sa pulong sa Dios, whom He love. Dapat dili may special relationship ka sa imo nga kay Kristo Jesus. Si John the Beloved gintawag sa nga John the Beloved. Why? Because may ara sa relasyon sa kay Jesus Christ. And his relationship with the Lord Jesus Christ, hindi lang simple nga relationship, hindi lang master and servant relationship, hindi lang master and disciple relationship, but it is a relationship with intimacy. Gintawag sa whom He loved. Ginpalangga gid sa ni Kristo Jesus because sang iya nga intimacy, because sang iya nga ginatawag loyalty kay Jesus Christ, despite nga iya nga kabuhi dito sa cross ang Kalbaryo, endangered man because may balaan siya nga upod sa ni Kristo, but still abyan mga kauturan ginpursuya nga magpalapit sa cross, magpalapit sa Calvary because of the Lord Jesus Christ, because the Lord Jesus Christ abyan mga kauturan ginapalangga si Jesus Christ iya kabuhi. Amo man sa aton kung sa tiyempo kani niya amo ni sa aton abyan mga kauturan tanaw ablaw, endangered man kabuhi ta subong. Okay, endangered man kabuhi sa tao subong kay nga hindi ang tao may ara mga social distancing. Hindi ka kapalpit, way ka kabalo kung ang imo tupada basi kung maglakat ka sa mga kalatuan, mga sa market dra basing tupad mo may ara sang coronavirus. Okay? So abyan mga kauturan, it is very endangered. Dangerous na kaayo, tamaan ka dangerous ang sitwasyon natin subong. But the thing is, abyan mga kauturan, tani ang ini nga mga dangers hindi makapugong sa aton sa pagpangalagad sa Dios, especially sa pag bisan nga malayo kamo sa akon, bisan nga malayo kamo sa akon mga abyan mga kauturan sa akon mga members sa church dira, bisan malayo kita sa isa kag isa, bisan nga live streaming ng isa, but you are faithfully watching our preaching. You are faithfully watching and worshiping God sa sini nga mga tinion. Kaya nga ini nga tinion kita naga-worship sa Ginoo. So dili makita naton may ara sang gitawag perfect relationship between John and between the Lord Jesus Christ. Ikaduha diri amo ang ginatawag nga respect. Okay? To be the steward of the Lord Jesus Christ, it must be abyan mga kauturan. We have a relationship with the Lord Jesus Christ, and then we must have respect. Okay? Kinahanglan may ara kita nga respect, pagrespeto, kabalo kita mangin garespeto kita. Muna may mga damo sa mga tao subong nga wala nagarespeto. May mga estudyante nga wala garespeto sila maestro. May mga tao nga wala garespeto sila amay. May mga tao nga wala garespeto sila nga ginikanan. May mga kabataan. May mga tao nga way garespeto sa mga katigulangan. Biyan mga kauturan. Tiyan mo niya biyan mga kauturan ng basang pulos ng Diyos. To be a good steward or the faithful steward of the Lord Jesus Christ, ang attitude nga may ara sa aton, not just only we must have relationship, but we must have respect. Ang bala dire, gin-present ni Jesus Christ dire, ang bala, woman, behold thy son. Damo sa tao nga gintawag ni Jesus Christ si Mary nga woman. Okay? Basi ina-disrespect niya si Mary? No, abyan mga kauturan. There are some probability nga waay gintawag si Mary nga mother. Okay? But gintawag niya woman. Number one diri nga probable nga reason is ang woman is just a statement nga term nga ginagamit sa mga tao dito sa Jerusalem or dito sa Israel during the time para ipakita nga ginatawag mo man sa Japon nga ginahambal mo man Japon that there is respect, nga may pagrespeto man Japon. Woman is a term of respect. Okay? Another thing is hindi ilang gusto dugangan ang tinatawag niya pains, kasakit
ngiyara sa tagipusoon ni Mary, kung tawgon niya pagida mother. Okay? Kay base magdugang pagid ang kasakit nga ginabatsyag ni Mary, kung tawgon niya pagid siya mother. Madugang hibi ni Mary, madugang ang longing ni Mary siya, madugang ang ginatawag pagbatsyag nga agony ni Mary, kasakit, pain siya tagipusoon. Kaya nakita yang iya bata gahang sa cross, and kung ang si Jesus Christ maghambal diri niya, mother. Kaya nga dago paluoy kabla, dago panawag ka, abyan mga kauturan. So diri naton makita that Jesus Christ is very concerned with Mary. So that's why gintawag yan ni mother. And somewhat may mga Bible scholars diri nga naghambal, probably why gintawag ni si Mary nga mother, kay para i-spare si Mary kay sa mockery kag sa insult, okay, para anon si Mary, i-spare si Mary sa mockery kag sa insult sa mga Roman Empire kung mabalaan nga siya iloy ni Jesus Christ. So that's why ben mautura makita ni naton diri nga si John mayara sinatawag nga pagrespeto Jesus Christ, gi-reveal ya how to respect a person, even his mother, umbalya. And then umbalya, woman, behold thy son. Then he said these disciples, behold thy mother, behold thy mother. Tiyan mo na biyan mga kuturan, makita natin diri. So ginpakita natin diri sa pulong sa Dios nga mayara pagrespeto sa isa-isa. Okay? May pagrespeto nga gin-reveal si Jesus Christ, the same as John respected the Lord Jesus Christ. The same John respected Mary as his own mother. Ginkabig si Mary nga iya kaugalingon gid nga iloy. Okay? Kaya nga, diri makita naton the responsibility. Ang responsibilidad. So makita naton diri abyan mga kauturan. Nag-feature, okay? Gin-feature diri nga si John, okay, isa ka steward, good steward, or ang cross nag-feature diri sang isa ka maayong steward. Kaya nga, because of the responsibility nga ginhatag ni Jesus Christ sa kay John during nga siya ara sa cross. Okay? So, ang tao gali, mangin good steward or faithful steward ni Jesus Christ or sang Diyos, kung siya may relasyon, siya nagarespeto, kay katatlo, siya may ara nga responsibilidad or may ara sa responsible attitude. So, kung ang tao hindi responsable gani, sa iya sala, hindi sa gani responsable sa iya kabuhi, sa mga butang nga iya ginahimo sa iya kabuhi, abyan mga kauturan. Hindi sa gani masaligan sa Dios, irresponsable sa gani nga tawo. Okay? Hindi ka mangin maayo nga steward. Amo na nga si John among ginpili ni Jesus Christ nga mag-take care kay Mary, kay nga John is very responsible person. Nga hindi mga auto just tawanon, kay nga first and foremost nga hindi si James nga auto just tawanon, kay nga ang ini nga mga tao na una waay pa nagtuo siya nga siya si Kristo Jesus. But anami dire si James later on nga after si Jesus Christ na resurrect, si James na nakita yang si Jesus Christ is really God, he is really the Son of God. That's why nga muna nga siya na nagsulat sa Book of James. So abyan mga kauturan, tatlo ka features ang aton nakita subong. The features of the cross, number 1, the features of selflessness, the features of security, and the features of stewardship. I hope and I pray nga nangin maayo or nangin blessings ang ginatawag nga pagpamati ta sang pulong sa Dios, no, sa sininga gabi. I hope and I pray nga na-commemorate naton, no, nga as we look on the cross of Calvary, as we look on the cross of the Lord Jesus Christ, siya nangin selfless, hindi siya nangin selfish. Gusto sa Diyos i-projecta nga kita, hindi makita mangin selfish. Let us be generous, especially sa sininga pandemic season or pandemic nga klase sang sitwasyon. Okay? Security. Okay? That security will always be found the Lord Jesus Christ. And stewardship. God wants us to be a good steward. Despite nga hindi kita kapalapit diri sa church, sa diri sa aton nga chapel, ara lang kita sa aton mga balay, okay, but still abyan mga kauturan, we must be a good steward by paagi sa pagkabuhi sa eksakto, paagi sa pagka-responsable nga klase Kristohan. Paano ka mang responsable nga klase Kristohan? Hindi mo pagpabayan
ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kung may tiyempo kita nga kung kita nagawali sa pulong sa Dios diri, kung kita nagasimba sa Dios, simba sa Dios. Okay? Kung mayala kita live streaming, mati gid. Okay? Kung hindi nyo man pagpabayan ang pag-support sa ministry sa Diyos, no? Tiyan mo na biyan mga kauturan. Pero pasalamat ko sa inyo, no, mga kabyan, mga kauturan, mga members natin sa church. I really appreciate your love towards the ministry. That despite hindi ta mag-invite nagakilitanay, but still, nagapadala ka mo sa inyong tithes and offerings para masustain ang ministry sa Diyos. So, kanami, and even, ang iban sa aton nagahatag pagid sang help nya para ma-extend naton sa iban nga mga katawhan sa mga mas less fortunate naton nga mga kauturan, madalaan ta sila sang ginatawag nga mga goods, mga relief goods, and I'm so very thankful for that. So that's why abyan mga kauturan, I hope na praying nga na bless kita, I hope na praying nga nangin pagpakamaayo ni nga mga pulong sa aton sa sining nga gabi. So kagina samtang kita naga live streaming bulan, and I love the gusto ko sang scenario subong nga gabi, no, kag hindi di ginuot sa babaw. So I'm so blessed nga yari ka mo, nagstick ka mo sa pagpamati sa pulo sa Dios. Tomorrow we will have again our live streaming, but I would like to challenge you and I would like to encourage you also to listen sa live streaming tomorrow 3 p.m. I think. Okay, so may live streaming si Pastor Francisco Gamusa, ang aton nga pastor dito sa La Castellana. They will have their 7 sayings also. So tomorrow afternoon 3 p.m. via live streaming. So please, pwede kita magano kita dito, mag-subscribe, mag-watch kita, mag-view kita. And then pagkagabi sina, i-continue nato ang aton pamlandungan. Ang aton nga 4th saying, 5th saying, 6th saying, and aton nga 7th saying. Katapusan naton nga saying, amo na aton pamlandungan. So ma-start kita guro sa buwas, we will start the same hour, 7 p.m. Okay? So para makahimos-himos ka mo anay, makapanyapon ka mo anay, tapos makapagusto na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Kay waay man waay man kardo, waay man sang waay man kita sa talan-awon dira nga review lang kapila naman na nato na tan-aw. No, so it's better nga diri kita ma-focus, it's better nga diri kita mamalandong sa pulong sa Diyos. Okay? So I pray na bless ka mo. If you have your prayer items, prayer requests, just type sa aton nga comment section and I will be praying for it. Okay? So, I pray and bless ka mo sa sining gabi. Let's end this meditation or pondering upon the Word of God paagi sa pagpangamuyo. Mag-pray kita. Lord Jesus, thank you for everything. Thank you for being unselfish. Thank you for giving us security. Thank you for giving us the learnings or lessons about stewardship, that it must be that we must have a perfect relationship with you, that it must be that we must have a attitude which is respectful, and even Father, biligi kami ng mga responsible kami nga klase sang Kristohanan. Bless Father those frontliners nga naga-struggles, naga-battle against sa sina nga mga masakit, and even Father those persons nga infected. We are praying, Father, nga ikaw Ginoo ayo sa ila. Sa mga ayo Ginoo, Lord, let it be nga ma-realize nila nga nila kabuhi isa lang kag kinanglanon kanila as their Lord, personal Savior. Lord, we're praying, Father, san pa sa mga generous people nga nagaluwa, mga tao Ginoo nga nangin nagahatag Ginoo sang ilang ginatawag nga mga relief goods. Lord, I'm praying nga ikaw pagid maga-supply sang ila kinanglanon, maga-provide sang ila kinanglanon, kag especially Father nga ikaw Ginoo magabalik sang pilo-pilo nga pagpakamayo sa ila. Lord, even Father, we are praying, Father, sa tanan nga Christian community, sa tanan Ginoo nga Baptist churches, or even Father, sa tanan Ginoo nga mga churches, nga Christian churches nga nagapati Ginoo nga ikaw lang ang manluluwas. We are praying, Father, nga ikaw Ginoo bless sa ila, magapakamayo sa ila. Di sila Ginoo pagpabayin, di sila pagpatumbaya. Palayo kami Ginoo sa mga talagman kay disgrasya, palayo kami sa infections,
sa sini nga tinatawag nga virus. And let be Father nga I hope and we pray Father nga ini nga calamity, ini nga pestilence matapos na. Kaya gud Ginoo makabalik na kami sa normal namon na pagpangalagad sa imo. Gani ikaw gid magabless sa amon tanan, sa amon nga pagpadayon, ikaw maghatag sa amon kalinong pagidait, kay ikaw maghatag sa amon sang hope, maghatag sa amon sang blessings sa adlaw-adlaw nga tanan. In Jesus name we pray. Amen. Good evening. God bless us all. Thank you so much. I hope na pray and na bless ka mo. Good night.